Kaya, ang dami po nito eh. Kung ating titingnan natin mabuti, tignan ko ha, mayroon po akong mga babasahin po dito. Yan. Ito. Ito muna, babasahin ko muna ito. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Ibig sabihin, yung pagsunod natin ngayon, dapat, ginagawa natin yan na may kagalakan. Kasi sabi dyan, works then are not the ground of salvation, but its fruitage. So kung ang pagtuturo niya ay para maligtas, ay hindi po yung sang-ayon sa ating fundamental beliefs. Okay, sabi niya, ay marami daw yon. Kahit basahin niya lahat marami nga. Tapos sabi pa niya, hindi raw tinatanggap. Tinatanggap yung mga sulat na yun ng mga aklat. Ang hindi ko tinatanggap at hindi tinatanggap ng mga tao ay yung maling paliwanag mo. Sasabihin mo, yan ay nagtuturo na huwag ka nang sumunod sa kautusan ng Diyos. Nasaan dyan? Mali kasi ang pagkakapit mo Wala diyang nagtuturo na hindi mo na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan. O ito pa, ano pa yung binabasa mong ito? The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Tama naman yun. Ha? Yung mga nakaranas ng pagpapatawad, marapat lang na tayo'y magpasalamat at saka maging kaluguran sa atin yung pagsunod. Alin nga yung susundin, di yung kanyang kalooban. Pagkatapos ikaw ipatawarin sa iyong mga kasalanan, yung iyong pagsunod, maging kaligayahan sa iyo. Yung iyong mga paggawa ng kabanalan, hindi yun ground. Kaya ikaw ay iniligtas doon sa sa kalagayan mo bilang ikaw ay naroon sa sanlibutan o bilang ikaw ay hintel. Hindi yun ang dahilan kaya ka iniligtas doon. Paano ka magiging dahilan yun hindi ka pa nga gumagawa ng mabuti? Pagkatapos kang mailigtas doon sa sanlibutan at may anib ka sa bayan ng Diyos, sa iglesia, ay gagawa ka na ng kabanalan, bunga. Noong ginawang pagliligtas sa iyo, doon sa sanlibutan. Yun. Are not the ground of salvation, but the fruitage. Hindi naman ito salvation na glorification na God. Kaya nga yung binabasa mong aklat ay the experience of salvation. Ano bang iyong nararanasang kaligtasan ngayon? Glorification na ba? Ikaw ba'y nasa langit na? Immortal ka na ba? Nasa iyo na ba yung buhay na walang hanggan? Hindi pa. Yung salvation na tinukoy dito na nararanasan natin, ito yung unang hakbang ng ginawa ni Kristo na paghango sa iyo, sa iyong pagkaalipin kay Satanas, na ikaw ay dinala sa sambahayan ng Diyos. Para ikaw ay magkaroon ng pag-asa sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay mananatili sa panig ni Kristo. Yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya nga hindi kaagad ikaw ligtas doon sa apoy ng impyerno. Hindi yung pagkatanggap mo kay Kristo, pagkabautismo sa pagkapagsisimi, glorification agad. Ano bang doktrina ang alam mo? Tapos ipagsisigawan mo na, ligtas na ako. Hindi ko na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas. Kundi ako'y sumusunod dahil ligtas na. Ligtas ka na doon sa sanlibutan. Pero pag ang usapin kaligtasan, glorification, kaligtasan doon sa apoy ng impyerno, susunod ka muna sa kautusan ng Diyos. Yan, maliwanag ang turo ni Kristo.
kung gusto mong pumasok sa buhay, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Kasi kung hindi ka susunod, ay mabubulo ka dito sa sanlibutan. Parang yung bansang Israel. Inilabas dun sa Ehipto, iniligtas dun sa pagkaalipin sa Ehipto, pero wala pa kaagad dun sa makalangit na Kanaan. Naglakbay pa. At yung mga suwail sa kautusan ng Diyos ay hindi nakarating doon sa Kanaan, kundi nangabuwal sa ilang. Ganun din ang mangyayari sa iyo, yung sunamikan. Kapag itinuro mong hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka makakarating doon sa makalangit na Kanaan. Dito pa lang sa sanlibutan ito, dito pa lang sa ilang ng sanlibutan, mabubuwal ka na. Kaya mali ang turo mo, marami kang dadayain niya. Sasabihin ko sa iyo, again, turo yun ni Kristo at yun ay turo din ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Kung gusto mong magtamo ng ultimate or final salvation, manatili ka sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Manatili ka kay Kristo. Yung mga babasahin mo, kahit pakinggan ko, ganun pa rin . Pero, tingnan natin kung may maiiba. Ito, people cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Ngayon, tinan mo. Ganun din yun. People cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Yun nga kasi ang binabasa mo yung the experience of salvation. Ay ang salvation nga na tinutukoy din ay yung justification, yung unang hakbang, yung pagkaligtas sa iyo sa sanlibutan, na ikaw ay inianib sa iglesia. Justified ka, yun ang nasave ka doon mula sa sanlibutan. Kaya, ikaw nga ay sumusunod na ngayon sa kautusan ng Diyos. Bunga nang ikaw ay nailigtas na doon mula sa sanlibutan. Kita mo, nung una, hindi ko alam kung ikaw ay Adventist ka agad . O nung una, halimbawa, Katoliko. O di ba, wala ka namang kalam-alam, pangilin mo linggo. Baka nga kung ano nung pinagagawa, baka nasimba ka rin doon sa Nazareno. Hindi ko alam. Pero kung ganyan, iniligtas ka doon sa pagiging alipin ka ng kasalanan diyan sa sanlibutan, sa dati mong kinilalagyan bilang hintil. Inianib ka sa iglesia, hindi dahil sa iyong mabuting gawa, dahil wala ka pa naman ngang ginawa. Ngayon, nung ikinarito na sa iglesia, ng iglesyang itinayo ni Kristo, sabi ron, obedience is the fruit of salvation in Christ. Sumusunod ka na ngayon kasi Adventist ka na . Bunga yun ng nang ikinailigtas na doon sa dati mong kalagayan. Nanghihiling ka na ngayon ng Sabat. Hindi ka na kumakain ng karumalduman. Ano pa? Yun lang naman yata na bago. Ano pa? Dati, hindi ka nanghihingi ng wag na. Bawal. Yan ang ipinapaliwanag ko lang sa iyo. Yung salvation na tinutukoy dito, hindi yan final salvation. Ito yung justified ka pa lang. Hindi pa ito glorification. Yan. Dadating pa lang yon. Hindi ka paligtas sa apoy ng impyerno. Kasi hindi pa naman dumadating yung impyerno. Sa hinaharap pa yun. Hindi mo pa rin alam kung hanggang dulo anong kahihinatnan mo. Kasi sa Ezekiel 18:21 at saka 24, kahit ikaw ay justified na ngayon, inaring matuwid ka ngayon, pag ikaw ay nagkasala at namatay ka sa iyong paggawa ng kasalanan, yung iyong katwirang ginawa, yung mga mabubuti mong gawa, hindi na yun naalalahanin. Sa iyong kasamaan ay mamamatay ka.
Ganon din naman, kahit naman pusakal na masama at kumilala sa Panginoon, gumawa ng mabuti at namatay sa paggawa ng kabutihan, hindi rin aalalahanin yung kanyang mga ginawang masama. Sa kanyang kabutihan ay mabubuhay siya. Yun ang sabi ng talata. Kaya nga, pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Paano ka huhukuman? Kung ano yung iyong ginawa. Na dapat tayo nananatiling sumusunod sa kautusan ng Diyos. Nananatili tayong na kay Kristo, sa panig ni Kristo. Para ano man ang mangyari sa ating buhay, naroon tayo sa pag-asa. Meron tayong pag-asa na makasama dun sa pagkabuhay na maguli, sapagkat ang sabi ng talata, ang sino mang namatay kay Kristo, ang ibig sabihin, namatay na nananampalataya kay Kristo, namatay na sumusunod kay Kristo. Yan. Kaya nga sabi natin, Panginoon Hesus, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi ko masasabi ngayon Kasi tayo'y buhay pa. Mayroon pa tayong free will. Kaya nga hindi tayo osas Pwedeng bukas, pwedeng makalawa, ay mawala tayo sa panig ng Panginoon. Tayo ay magpasyang humiwalay. Paano kung sa paghiwalay natin, doon tayo mamatay, di waglit tayo. Kaya nawawala yung kaligtasan. Depende sa choice ng tao. Kasi ang tao may free will Huwag mo sabihin, ay ligtas na ako. Hindi. Sabi ko nga, yung investigative judgment, hindi mo alam. Kasi ang Diyos ang nakakatalos ng iyong ginawa, ng iyong motibo, ng iyong kaisipan, ng laman ng iyong puso. At siya ang hahatol. Hindi ikaw ang magpuproclaim sa sarili mo. Ang Diyos ang hahatol kung saan kanya dapat ilagay, kung sa kapahamakan o sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ba'y karapat-dapat sa biyaya. At kung pag-aaralan mo, yung investigative judgment, yung Christ in His sanctuary, ay talagang, at ang banal na kasulatan, ay meron doong aklat na talaan ng lahat ng iyong ginawa. Kaya hindi po pwede yung hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Ecclesiastes 12 hanggang 14. Yan ay tungkulin ng tao. Kagaya din naman sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Hindi natin pwedeng tutulan yan. Kahit na sinong magaling na theologian, hindi pwedeng tumutol doon. Kaya kong tindigan yun. Kahit anong oras. Kayo'y naglayabang lang pagka yun na inyong nilabanan. Antikristo kayo? Yung salvation na tinutukoy diyan, ulitin ko, diyan sa fundamental belief, number 10, yan ay salvation na pagkaligtas mo doon sa iyong pagkalipin kay Satanas o doon sa sanlibutan. Babasahin ko sa iyo. Para maunawaan mo yung aklat ng The Experience of Salvation, gusto kong basahin sa iyo. Kasi ikaw ang hirap na hirap umunawa dito Sa iyo kasi yung pagtanggap kay Kristo at nabautismuhan, nakapagsisi, ay glorification agad. Hindi. Ito, babasahin ko sa iyo. Through Christ we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Yun ang ibig sabihin ng salvation na tinukoy dito. Delivered from the lordship of sin. Doon ka iniligtas. Sa panig ni Satanas. Doon ka iniligtas ng biyaya. At dahil inianib ka na sa sambahayan ng Diyos, ang bunga noon ay susunod ka na sa mga kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa uli, abiding in Him. Kung ikaw ay mananatili sa Kanya, susunod sa Kanya, we become partakers of the divine nature. Magiging kabahagi pa noong likas na kabanalan
Nino ng ating Panginoong Hesus. At kung magkagano yan, and have the assurance of salvation now and the judgment. Yun ang tinatawag doon na experience of salvation, delivered from the lordship of sin. And then, abiding in Him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and the judgment. Kung ikaw ay mananatili naman kay Kristo at magiging kabahagi ka ng kanyang kabanalan, yung kanyang karakter, ang sabi ro na yan, meron ka namang katiyakan sa kaligtasang ngayon at sa hinaharap doon sa araw ng paghuhukom. Ayun ang final salvation na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kung gusto mong magkamit nung kaligtasan na buhay na walang hanggan, yung kaligtasan sa apoy ng impyerno, dapat ka sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Manatili ka sa Kanya, abiding in Him. At yung pananatili sa Kanya ay nangangahulugang patuloy na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya lahat ng binasa mong yan, hindi yan laban doon sa aking sinasabi o sa turo ng ating Panginoong Hesus, kundi yan ay pabor. Kung tama, kung marunong kang umunawa, hindi po pwedeng kumontra doon Saan ba kayo nakakita nun? Hindi pwedeng kumontra yan doon sa aral ng ating Panginoong Hesus na nagkakamali kayo. O ano pang iyong sunod na sasabihin? Kung ayon lang tanggapin yung fundamental beliefs kasi anti-ikapo naman siya, hindi naman siya sumusunod sa lahat ng nakasulat sa fundamental beliefs, sige. Ikaw kasi naghahalo-halo ang iyong argumento Dapat one at a time. Ngayon, sinasangkot mo na naman yung ikapo. Lalo namang wala kang hindi ka ubra diyan. Huwag mo na. Pinalalagpas ko na yun kasi hindi naman ikaw ubra doon sa ikapo. Ako'y hindi anti-ikapo. Di ba? Ako'y nagtatanong lang sa inyo at kayo magagaling. Akala ko'y kaya niyo kong sagutin. Hindi naman pala. Ang ginagawa niyo, pag hindi niyo kayang sagutin, anong inyo sasabihin? Offshoot, yan na. Kuripot, tuso. Dapat ay umaalis na, nagtatayo na ng kanyang iglesia. Tanggalin na, hanggang ngayon hindi mo ko tinatanggal. Ako ba naman? Ikaw ay pinalalagpas ko na doon. Tungkol sa ikapo. Hindi kaya ng utak mo yun. Ako dudugo. Maniwala ka sa akin. Palagpasin mo na yon, Brother Amigan. Tumatahimik na ako doon ngayon, inuulit mo. Kung gusto mo, dyan, hinahamon ulit kita ng debate. Ipagtanggol mo yung doktrina yan talaga yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Pero ako'y nagtatanong. Kaya ako tatayo sa negative. Ang gusto ko'y maalis yung aking mga pag-aalinlangan. At pag masagot mo ng tama, very good. Wala nang problema sa akin yun. Ang katakutan mo baka hindi mo masagot ng tama. At ikaw ay ma-influensyan ko. Yun ang mahirap. Pilit mo sinisingit siya ikapo Hindi mo naman kaya. Puro ka lang ngaw-ngaw. Try mo kasi. Ano pa, sabi mo, hindi, naniniwala nga ako dito sa mga binabasa mo Kaya nga, pinaunawa ko sa iyo ng tama. Yang number 10 na fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Yan ay hindi nagtuturo, hindi nagsasabi na hindi mo na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para ikay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kahit nga hindi ka magkamit ng buhay na walang hanggan dun turo pa rin yan ng ating Panginoong Diyos na sundin mo ang kanyang mga utos. Ayun ka ba? Tungkulin niya ng tao. Duty, hindi niyo ba naiintindihan ng
mga talata ng Biblia. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan sumunod. Hindi doktrina. Doktrina yan. Number 19 nga yan sa 28 fundamental belief. Sasabihin mo, hindi. Malaking kalokohan. Ano pa yung sunod? Yung babasahin, baka dyan makakapuntos ka na. Sa Biblia tayo, sa Tito 3.5, tinan nyo. Sa Titus 3.5, o 3 talatang 5, malinaw po ito, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. So ano po yung nagligtas sa atin? Gawa sa ating sarili? Ay hindi nga Hindi daw. Sabi niya na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Sa awa lang niya kaya tayo ay naligtas. Anong ginawa? Sa pamagitan ng paghuhugas, sa muling kapanganakan at pagbabago kay Espiritu Santo. Kaya itong mga pinagbabasa ko mga kapatid, ano yan? Resulta ng kaligtasan. O ito pa. Yan, dumako naman sa talata naman ng Biblia. Ulitin ko Ako, Brother Johnson Amican naniniwala ako dun sa mga pinagbabasa mo. Ang hindi ko pinaniniwalaan yung maling unawa mo. Na yan ay nagtuturo na ang tao ay hindi na kailangan sumunod sa utos ng Diyos. At yan ay nagpapatunay na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi doktrina ng Seventh-day Adventist. Walang ganoon. Lahat ng binasa mo ay pumapabor yan. Ang binasa mo diyan sa The Experience of Salvation ay nagtuturo na ang tao ay dapat sumunod sa kautusan ng Diyos upang magtamo ng final salvation, upang magtamo ng glorification. Masasayang iyang justification mo kapag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos kasi mabibigo ka doon sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan, doon sa glorification. Sayang lang. Dapat, kapag ikay na-justified, tuloy-tuloy yung sanctification. Tuloy-tuloy yung pagsunod mo sa kautusan ng Diyos. Hanggang sa si Kristo'y mahayag sa mga lapap ng langit. O hanggang sa ang tao ibawian ng buhay. Kaya nga sabi ni Kristo, magtiis hanggang sa wakas. Ay siyang maliligtas. Anong wakas? Wakas ng sanlibutan, wakas ng iyong buhay. Dapat kang nasunod sa kalooban ng Diyos. O dito, sa Tito, baka dito tatama na. Anong talata? Sa 3.5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yan. Anong tinutukoy dito? Saan ka dito iniligtas? Brother Johnson. Glorification na ba yun? Iniligtas ka ba dito sa apoy ng impyerno? Ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo? Nasabi ay hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ay tama naman yun. Ang hindi mo lang naunawaan ay kung saan ka iniligtas. Ito, itaas mo ng kaunti ang pagbasa. Kayo kasi matutong umunawa ng talata ayon sa konteksto. Huwag yung pagkakabasa ng isang talata ay yun na lang. Gagawin mo na ng sarili mong paliwanag. Yan sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Yan ang kalagayan natin dati, hintil nga. Mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita ng kalayawan,
nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, napupuot at nangagkakapuutan. Yan kitang dalawa nung hindi pa natin kilala si Kristo. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, nahayag sa atin, pinangaralan tayo. Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Ay, mali pala yung aking mga dating ginagawa. Iniligtas tayo doon ng ating Panginoon sa dati nating kalagayan ngayon. Hindi dahil sa mga gawa ng katwiran ginawa nating sarili. Yun ang sinasabi sa 5. Kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ay, kaya unawaan mo ba yun? Paano ka iniligtas doon? Sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan. Kaya nga binautismuhan ka eh. Iniligtas ka doon sa sanlibutan, sa dati mong kalagayan, at pagbabago ng Espiritu Santo. Ayun. Hindi yan glorification agad. Ay, naku naman. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pagkatapos kang iligtas dito, sa sanlibutan, ay susunod ka ngayon sa kautusan ng Diyos para naman magtamo ka ng glorification o ng buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Yun. Hindi yan nagtuturo na hindi ka na kailangang sumunod sa utos ng Diyos para magtamo ka ng glorification o ng buhay na walang hanggan. Ay, nako. Ang mahirap sa inyo, isang talata, then kung ano yung laman ng utak, isisiksik na doon. Nakita mo niya yan, iniligtas ka, hindi sa iyong, totoo naman yun. Ang tanong, hindi mo alam kung saan ka iniligtas. Hindi ka pa iniligtas diyan sa apoy ng impyerno kapag karaka. Buhay ka pa eh. Pwedeng bukas makalawa makagawa ka ng masama at mamatay ka sa paggawa ng masama, di sa impyerno din ang bagsak mo. Ang kaligtasang ating pinag-uusapan ay yung final salvation, yung glorification. At kapag yun ang usapin, hindi ka susunod sa kautusan ng Diyos. Susunod ka muna sa kautusan ng Diyos. Dahil si Kristong may sabi noon, dapat kang manatili sa panig ng ating Panginoon. Kahit anong talatang basahin mo, hindi yan kailanman kukontra sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo. Ano pa? Ano pa yung sinasabi mo? Baka sakaling makakapuntos ka na o tatama na yung iyong sinasabi. Ipilit nilang isinasama. Tutulan niyo na po ako mga kapatid, pero huwag niyong idamay ang nakasulat sa Biblia. Roma 3:28, napakaliwanag ito mga kapatid. Juan, bakit hindi ito matanggap? Nakakalungkot po talaga no? Hindi naman ako sumulat ng aklat ng Roma. Kaya nga, may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa panampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hindi tayo hinihingian ng gawa bago ariing ganap. Mga kapatid, hindi tayo hinihingi ng gawa para maging matuwid. Malinaw po ang mga talata sa Biblia. Ano ba nung nangyayari sa atin? Kung ayaw nyo maniwala sa amin, huwag nyo namang idama yung Biblia. Kasi akala ba natin, dahil ayaw nyo sa sinasabi namin, idadamay na natin yung salita ng Diyos. Isagutin nyo sa Panginoon yan. Bumasa na naman ang isang talata, wag daw idamay ang Biblia kung ayaw maniwala sa Kanya. Hindi naman natin idinadamay yung Biblia. Bakit idadamay mo yung Biblia? Hindi talaga lang pwedeng paniwalaan yung inyong mga explanation, yung inyong pagkaunawa diyan kasi nga mali. Ang sinasabi kong mali ay yung iyong mga pagkaunawa at paliwanag diyan sa talata.
yung pagkakapit nyo. Ha? Sabihin mo pa, hindi naman ikaw ang sumulat ng Roma. Sino bang may sabi sa'yo kung sumulat niyan? Kung ikaw ang sumulat niyan, hindi na talaga ako maniniwala diyan. Mas paniniwala ko pa yung comics ni Mars Ravelo. Kaysa riya sa Biblia kung ikaw ang sumulat, ha? Naku po. Nanaginip ka nakitang sino ba nagsabi sa'yo kung sumulat niyan? Ha? Hindi, walang idinadamay na talata ng Biblia. Ang sinasabi kong mali ay yung unawa mo. Pambihira ka. Pagbibintangan mo pang Biblia ang hindi namin tinatanggap Naniniwala kami dyan sa Biblia. Ang mali ang iyong pagkaunawa. Kahit kailan hindi ka na nakaintindi na yung binabasa. Dito. 3:28. Yan ba'y nagtuturo na huwag ka nang sumunod sa utos ng Diyos? Para ikay magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakalayo sa usapin, hindi mo nga naiintindihan yan Tingnan mo, kaya nga maipasisya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Totoo naman iyon. Ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya nagtuturo ba yun na huwag ka nang sumunod sa kautusan ng Diyos? Para ikay magkamit ng buhay na walang hanggan? Pag-aaring ganap ang tinutukoy dyan Para ikay ma-justified, hindi ang iyong iharap sa Diyos kung anong iyong ginawa, hindi. Kung ikay may nagawang kasalanan, hingi mo ng tawad para ikay linisin. Sampalatayanan mo yung dugo ni Kristo, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang katwiran, para ikay maging matuwid sa harap ng Diyos. At saka yung gawa ng kautusan diyan, hindi yan ibig sabihin, yung pagsunod mo sa 10 utos, hindi yan Basahin mo baba. Ang kautusan diyang tinutukoy na hindi kinaaring ganap ng tao yung pagtutuli, yung kautusan ng pagtutuli. Yan ang issue ng unang iglesia na ipinipilit ng ibang Hudyo na mga hintil ay tuliin pasalaman para maging ganap sa harap ng Panginoon. Iniisip kasi ng mga Hudyo na sila'y nakakalamang sa mga hintil dahil sila'y mga tuli. Sabi ni Pablo, hindi. Sa uno pa lang tingnan mo ang konteksto. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? Ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Pagtutuli yung usapin dyan, kautusan ng pagtutuli. Kaya sabi niya, kaya nga may pasisya natin ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Anong kautusan ang tinutukoy doon? Na hindi kailangang gawin, na hiwalay iyon? Wala yung bearing para ariing ganap sa harap ng Diyos? Yan sa 30. Kung gayon nga naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinauunawa ni Pablo na ang mga Hudyo ay hindi kaya inaring ganap ay dahil sa sila'y tuli sa laman. Ang sabi ni Pablo, both Hintil at saka Hudyo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil doon sa kautusan na sila'y mga tuli o hindi tuli. Sabi ko sa inyo, matuto kayong umunawa ng talata ayon sa context. Hindi yan nagtuturo ng tao kahit na patuloy na sumuway sa kautusan ng Diyos, patuloy na magnakaw, patuloy na pumatay, patuloy na mga alo niya ay aariing ganap pa din. Di ganon. Sabi nga doon sa una nating binasa yung pananampalataya na may gawa, yun ang ikaaring ganap. Yung pananampalatayang may kaakibat na pagsunod sa kautusan ng Diyos.
Ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Alin yun? Yung gawa ng mga seremonyal na kautusan yan. Partikular yung pagtutuli. Hindi yung pagkakabasa nyo ng talata, kung ano nasa isip nyo, yun na yung kakapit. Hindi nyo inuunawa ayon sa context. Nakabasa lang. Ang apog ay mabuti sa mata. Di kuhagad, kuhit agad ng apog, kuskus sa mata. Hindi binasa ang kasunod. Nakalagay pala sa kasunod, kung bubulagin. Yun. Hirap ng ganyan mga pagbabasa ng talata. Ang apog ay mabuti sa buhok, kuhit agad ng apog, lagay sa buhok. Hindi binasa ang kasunod, kung papanutin, ay di, disgrasya. May pasisya natin ang tao'y naaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Anong interpretation? Kahit hindi ka sumunod sa kautusan ng Diyos, doon sa 10 utos, inaaring ganap ka. Ganun ba? Sablay na unawa. Walang ganung itinuturo ang Biblia. Sabi rin ni Pablo, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana, huwag nawang mangyari. Pagkikinampalataya kay Kristo, inaring ganap ka na. Hindi na kailangan ikaw ay magpatuloy sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Dapat mamatay ka na doon sa dati mong pagkatao. Sa 31, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ibig sabihin, kapag ikinanampalataya, ay lalo kang susunod sa mga umiiral na kautusan ng Diyos. Partikular sa 10 utos. Yun. Inaring ganap ka na . Ang mga talata mong binabasa, kahit kailan, hindi yan nagtuturo na ang tao ay hindi na kailangang sumunod sa utos ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan o nung glorification, yung final salvation. Yun. Walang ganyang itinuturo ang Biblia. So, gusto kong magbigay ng buod dito sa paksa na ito. Kung gaano kahalaga yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pinaka-referensya ng aking sinasabi, yan ay turo ni Kristo. Kaya nga ang tanong ng binata ay, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Itinatanong ng binatay ko ng mabuting bagay, pinakilala mo na ni Kristo kung sino yung bukal ng kabutihan at kung sino yung pinakamabuti. Sabi ni Kristo, may isang mabuti, ang Ama. Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Pagkatapos niyang maipakilala na ang Diyos ang mabuti, ay kung gusto niyang gumawa ng mabuti at magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sundin yung kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos ay mabuti. At yun ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Hindi pwedeng walang kinalaman yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. At yan ay maliwanag na yung 10 utos ang tinutukoy diyan, ang usapin. Kaya nga, kahit ang mga sulat ni Ellen White ay nagpapatunay na kailangan ng taong sumunod sa kautusan ng Diyos. Faith and Works, page 100. Good works will not save even one soul.
Yet, it is impossible for even one soul to be saved without good works. Yet, it is impossible for even one soul to be saved without good works. Yung pagsunod o yung ating gawa, hindi yun ang ating tagapagligtas. Pero hindi ka ililigtas ng tagapagligtas kung hindi ka susunod sa kanyang mga kautusan. Si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Siyang daan, siyang buhay, siyang katotohanan. Siyang ating dapat sampalatayanan, siyang dapat pagtiwalaan, siyang dapat paniwalaan. Siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya siyang ating tanungin, anong ating gagawin? Anong aming gagawin para kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ikaw ang bukal ng buhay. E ano sabi ni Kristo? Sundin mo mga kautusan ng Diyos. Ba't tayo nyo? Si Kristo ang ating, kung tunay natin siya sinasampalatayanan. Hindi natin pwedeng tutulan yun. Si Kristo ang may sabi, no? Kaya sa ngayon ako na walang tao ang makapagbibigay ng sariling katwiran, yung katulad ng mga binasa mo. Si Kristo lamang ang katwiran natin. Pero hindi nito pinapawalang bisa yung sinabi ni Kristo na kung ibig mo pumasok sa buhay, ito pa rin ang mga utos. Ang righteousness ay tungkol yun sa kapatawaran at saka yung pag-aaring ganap. Yung pagsunod naman ay bunga yun ng ating pananampalataya. Yun ay bahagi ng ating pananatili kay Kristo hanggang sa ating matamo yung final salvation. Kaya nga sabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Laging may kaakibat na gawa. Hindi ang lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi sino lamang? Kundi yaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong kalooban ng Ama na nasa langit? Aking kinalulugarang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking mga puso. Kaya pagdating ng mapalad na araw, sabi niya, Panginoon, di ba't kami nagpalayas ng mga demonyo? Nagpagaling ng mga may sakit? Ano pa? Ay kami araw-araw na social media. Meron kaming programa na lagi kaming mag-aaral. Pero ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakakilala. Bakit? Kahit na anong ginawa ay hindi pa rin nakilala kasi hindi sumunod sa mga umiiral na kautusan ng Diyos. Kaya nga mali yung mga ituturo ninyo na hindi na kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos, ay ipapahamak niyo yung tao. Hindi niyo ba nababasa yung 5:19, 5:17 hanggang 19 ng Mateo? Ang sino mang gumanap at ituro ang gayon. Yun naman isa, ang sino mang hindi gumanap, usuwayin at ituro ang gayon sa mga tao. Ang ginagawa nyo, nagtuturo kayong, hindi kailangang sundin niyan para maligtas. Kalukuhan. Hindi yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Debate tayo. Tingnan natin kung obra yan. Doktrina yan ng EDD at saka ANC. Debate tayo. Kung obra yan. Patunayan mong doktrina yan ng ANC at saka ng EDD. Patutunayan ko sa iyong hindi. Negative ako. Tingnan ko lang kung mananatili ka na lamang sinungaling.
diyan sa turo mo. Ha? Haba lang ng haba kung ano lang masasabi ko eh. Again, mga minamahal kong mga kaibigan, kailangan pong sumunod sa kautusan ng Diyos upang ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang kaakibat na talata na gusto kong basahin sa inyo nung Mateo 19:17 ay dito po sa Hebreo 5:9. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Napakagandang talata, mga minamahal kong mga kaibigan. At nang siya ay mapaging sakdal, sino raw yon? Yung ating Panginoong Hesukristo. Ay siya niya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Ang tinutukoy dito yung final salvation. Yung langit na bayan. Walang hanggang buhay. Para daw kanino yon? Kanino ginawa? Ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Kaya hindi po totoo yang itinuturo ng pag-aralan natin, lalo na itong si Johnson American at saka si Kagumer. Nasasabihin nilang hindi kailangang sumunod sa utos ng Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan at maligtas doon sa apoy ng impyerno. Maliwanag ang turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung gusto mong pumasok sa buhay, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. 5:9, nang siya'y mapaging sakdal, si Kristo ngayon, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Para kanino? Ng lahat ng mga nagsisitalima o nagsisisunod sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Diyos. Bye-bye. Salamat po sa inyong panonood.